Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jomar. Tubong Zamboanga. Isa ako sa mga mahihilig makinig ng kwentong kababalagan. Naging pampalipas oras na kasi ito ng pamilya ko ang pakikinig sa ganitong kwento. Dahil doon ay nainganyo ako ng asawa ko na ibahagi sa inyo ang isa sa mga hindi ko makakalimutang pangyayari. Taong 2007, na mga panahong ito ay kami ang takbuhan ng mga taong naninirahan sa lugar namin at sa mga kalapit baryo tuwing may problema silang pinagdadaanan. Tulad na lamang ng kawalan sa pera. Alam nyo, lahat ng mga lumalapit sa aking ina para humingi ng tulong, hindi niya tinatanggihan. Ayon kasi sa kanya, hanggat nakakain niyang tumulong ay tutulong ito. Hinding-hindi niya raw makakalimutan noong kami ang walang makain at walang malapitan ni isa. Alam niya ang ganong klaseng pakiramdam. Kaya nga hanggat may maitutulong siya, tutulong ito ng walang kapalit. Tuwing araw naman ng Martes at Biyernes ay tanghali na pumupunta sa tindahan ng aking ginagawa ng nakagawian niya ng bisitahin ang bahay ng yumao kong abuelo sa karatig baryo para linisin yon. Dinadalaw niya rin ang puntod nito at dinadala ng mga prutas at bulaklak. Yun ang pagkakaalam ko. Hanggang sa isang malaking problema ang hindi ko inaasahang dadating sa buhay namin. Nagsimula ito sa simpleng pananakit ng katawan ni Papa. Nakalaunan ay nangihina na siya kahit na wala namang lagnat. Ang palagi kong naririnig na inirereklamo ni Papa sa aking ina, masakit umano ang kanyang katawan. At nangyayari lamang ito tuwing nagigising na siya kinaumagahan. Pero kapag naman kinatanghalian na ay hindi na masakit ang kanyang katawan. Napapalitan lamang ito ng pangangalay. Ayaw niya namang magpadala sa ospital dahil daw gastos lamang daw. Isa pa, marahil dala lamang ng pagod ang karamdaman niyang yon. Pero noong nagsimula ng mangitim ang mga kuko niya, at halos hindi na ito makalakad sa sobrang sakit ng mga binti, napilit na rin namin siyang dalhin sa ospital para mapatingnan. Pero matapos tingnan ng aking ama at masuri ang katawan niya, ay wala namang makita ang mga doktor noon kung ano ang sanhi ng pagkakasakit niya. Nakailang beses pa kaming nagpabalik-balik para lang masigurado kung ano nga ba talaga ang dahilan. Bakit nagkaroon ng hindi maipaliwanag na karamdaman si tatay? Pero wala pa rin talaga. Halos lahat ng ospital na nalapitan namin, iisa lamang ang sinasabi. Walang sakit ang aking ama't normal ang lahat ng mga ginawang laboratorio sa kanya. Dahil nga sa walang makitang sakit ang mga doktor, nagduda na ako't napapaisip. Hindi kaya may sumalbahe sa kanya? Pero sino naman? Wala akong maalalang may nakaaway o may nakaalitan ng tatay ko. Trabaho at bahay lang kasi ang ginagawa niya. Sa kakaisip kong yun ay sumagi sa isipan ko ang kapatid ni Mama, si Tito Rudy. Sa pagkakaalam ko ay minsan na silang nagkasagutan ni Papa dahil naabutan na naman ito ng aking amang kinukulit ang aking ina't humihingi ng pera. Pinipilit ni Tito Rudy si Mama na ibenta na ang bahay at lupang kinatitirikan ng bahay ni Lola Guada dahil matagal naman nang patay si Lola at kailangan niya umano ng pera noon. Ang sabi ko naman sa'yo, ako na lang bibili ng bahay at lupa ni Nanay. Magkano ba yung kailangan mo? Ibibigay ko sa'yo. Huwag mo lang kulitin yung asawa ko. Kami na yung bibili ng bahay para matahimik ka na. Minsang narinig kong wika ng aking ama't sumali na siya sa usapang magkapatid. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Ayoko ng perang galing sa masama. Ang gusto ko, Ate Imelda, ibenta mo na yung bahay at lupa't ibigay mo sa akin ang nararapat para sa akin. Kailangan ko ng pera sa lalong madaling panahon, sabi ni Tito Rudy. Abat anong karapatan mong pagtaasan mo ng boses yung asawa ko? Ba nakakalimutan mong kapatid mo siya?
Galit na hinarap ni Tito Rudy ang aking ama't pinagsabihang huwag mangialam kung sisigawan niya man o hindi ang kapatid niya. Alam ko may ginagawa kang hindi maganda, Ate Imelda. Kaya hanggang maaga pa at hindi ka pa sinisingil, itigil mo na yung kaibangan mo. Pasalamat ka pa nga't nire-respeto pa kita eh. Maring saad ni Tito Rudy at muling ipinaalala sa aking ina na ibenta na nito sa lalong madaling panahon ang bahay dahil sa pera. Nakita kong hindi na nakapagpigil pa ang aking ama't sasapakin niya na sana ang tiyuhin ko. Agad na akong lumapit sa kanila para hindi na mauwi pa sa kaguluhan yon. Nang makita ako ni Tito Rudy, saglit niya akong tinapunan ng tingin bago nagmadaling lumabas ng bahay. Simula nga noon na hindi na nagpapakita pa sa amin ang tiyuhin kong ito. Sakto namang nagkasakit ang aking ama, kaya't wala akong ibang maisip na pwedeng sumalbahe kay Papa, kundi ang tiyo ko lang. Magmula din noong magkasakit ang aking ama ay napansin kong tuwing gabi, palagi na lamang may humuhuning ibon sa labas ng bintanang malapit sa kwarto ng mga magulang ko. Kapag naman tinatanong ko si Mama kung naririnig niya bang huni ng ibon na yon, umiiling siya't sinasabing hindi. Wala naman daw siyang naririnig nun. Magmula nang binabantay niya si Papa, palagi na lamang kasi itong nakahiga at wala nang lakas pa para maglakad. Baka guni-guni mo lang ang naririnig mo, anak. Nga pala, kamusta naman ang tindahan natin? Marami pa rin bang bumibili? Ay, di na kasi ako nakakatalaw doon. Abala na ako sa pag-aasikaso sa papa mo. Maayos naman po, Ma. Tsaka madami naman tayong mga tinderang nag-aasikaso kaya ayos lang na hindi ka pumunta doon. Kami na muna ni Joey yung bahala sa tindahan. Si Papa, kamusta na po? Hindi pa rin ba siya nakakatayo? Malungkot na tumango ang aking ina. Sinabing hindi pa pero medyo gumanda-ganda naman na raw ang kalagayan ng aking ama noon. Dahil kahit papano ay nakakapagsalita ito ng paisa-isa. Kasabay ng pagkakasakit at pagbagsak ng katawan ni Papa, hindi na siya nakakapagsalita noon. Dinaig niya pa yung taong naparalisa. Nung pinatingnan naman ni Mama sa ospital si Papa, niresetahan naman ito ng gamot para sa pananakit ng katawan. Pain reliever lamang ang gamot na binigay sa kanya. At yon ang iniinom ng aking ama sa araw-araw na pakikibaka sa sakit na hindi pa rin matukoy-tukoy kung ano. Sinabi ko sa aking inang antay lang si Papa dahil naghahanap na kami ni Joey ng manggagamot noon. Kapag nakahanap na kami, Ma, dadaling ko kaagad dito sa bahay para matingnan. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ng aking ina. Hindi ito makatingin ng diretsyo. Magmula nung magkasakit si Papa ay may napapansin akong kakaiba kay Nanay. Palagi na lamang itong tulala at para bang may kinakausap. Pero wala naman akong nakikitang ibang tao, maliban lang sa kanya. Natatanaw ko siya mula sa bintana ng kwarto ko tuwing magtatakip silim na sa likuran ng bahay. Balisa at parang hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Ipinagsawalang bahala ko ito. Inisip ko baka nagkaganon lang siya dahil sa kinakaharap naming problema tungkol kay Papa. Isang gabi, muli na naman akong hindi makatulog. Kaya ang ginawa ko ay binuksan ko na muna ang bintana para makasagap ng malamig na hangin. Nang mabuksan ko na ang bintana nun, may natanaw akong bulto ng tao. Nasa labas ito ng bakuran at nakatanaw sa bahay namin. Partikular na sa bintana ng mga magulang ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Parang si Tito Rudy yun. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Pero paglabas ko ng bahay ay nakaalis ng tiyuhin ko. Mabilis niyang pinaharurot palayo ang motor na minamaneho niya. Kaya hindi ko na ito naabutan pa. Napamura na lamang ako sa isipan at naitanong kung ano naman kaya ang binabalak gawin ng tiyuhin ko. Bakit sa kailaliman ng gabi ay nasa labas siya ng bahay? Kung wala siyang binabalak na masama sa pamilya ko,
bakit hindi siya kumatok sa bahay namin. Humanda ka talaga sa akin. Isang beses pang mahuli kitang nagmamanman sa bahay namin. Pasensyahan na lang tayo kung may magawa man akong hindi maganda sa'yo. Kikil kong sambit sa sarili bago naglakad pabalik sa loob ng bahay. Pero bago pa man ako tuluyang makalapit sa pintuan, sandali kong tinanaw ang bintana ng kwarto ng mga magulang ko noon. Kumunot ang noo ko dahil sa harapang may nakita akong malaking anino ng tao malapit sa bintana nila at nakadungaw. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o ano. Gawa ng napakurap lang ako ng mga mata. Bigla na lamang yung nawala na parang bula. Saglit na ipinilig ko ang ulo at inisip na baka namamalikmata nga lang ako noon. Nung titigan ko kasi ang bintana, nakasarado, kaya't imposibleng may taong dudungaw noon. Nang gabing yun ay hindi ako makatulog ng maayos. Kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isipan ko at kahit na anong gawin kong pagbaling-baling sa higaan, ay ayaw talaga akong dapuan ng antok. Kinabukasan ay lulugo-lugo akong bumangon at nagbihis. Ayoko sanang tumayo sa higaan noon dahil napakabigat ng pakiramdam ko. Kaya lang hindi naman pwede dahil may aasikasuin ako sa tindahan. Sa pagdaan ng mga oras, pag-uwi ko sa bahay, nalaman ko mula kay mama na nagsimula ng hindi makakain si papa. Bawat subo umano ni mama ay sinusuka yun ng aking ama't parang may nakabarang buhangin umano sa lalamunan ni papa noon. Simula umaga ay tanging tubig lamang ang iniinom nito. Konti pa. Gawa ng kapag maraming tubig nang iniinom ay sinusuka niya talaga umano yon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, anak. Ayaw namang magpadala ng papa mo sa ospital. Ayaw niya na raw doon. Naluluhang wika ng aking ina. Dagdag pa nitong sabi, parang namamaalam na daw si papa. Dahil ang gusto nito ay sa bahay namin siya malalagutan ng hininga, hindi sa ospital. Dahil baka maiwan daw ang kanyang kaluluwa doon at magpagala-gala at hindi matunton ang daan pa uwi sa bahay. Nang marinig ko ang sinabi ni mama ay nilakasan ko ang loob at nilapitan ang aking ama para kausapin. Awang-awa ako sa naging kalagayan niya. Pero hindi ko yun pinapakita. Nginitian ko siya't sinabihang magpalakas. May nahanap na kami manggagamot ni Joey at pinuntahan na yun ng kapatid ko. Kaya magagamot na ito. Huwag kang sumuko pa dahil hindi kami susuko para sa'yo. Mahaba pa magsasama natin. Wala pa nga akong asawa eh. Hindi nyo pa nakikita magiging apo nyo. Kaya tigilan nyo yung mga sinasabi niyo kay mama. Kaya natin to. Kaya mo yan pa. Ayoko umiyak sa harapan niya. Ayoko makita niyang nahihirapan kami ng mga anak niya. Gusto kong makita niyang lumalaban kami para sa kanya. Tanging pagsenyas at pagtango lamang ang naging tugon ng aking ama noon. Makaraan na mahigit isang oras ay dumating na ang kapatid ko, kasama ang manggagamot na pinuntahan. Pinakain muna namin ang matanda. Dahil mag-alas 7 na ng gabi sila nakarating sa bahay. May kalayuan kasi ang baryong tinitira ng matanda. Medyo liblib na yon. Kaya't natagalang tuntunin ng kapatid ko at ng tindero namin ang bahay ng matandang ito. Matapos kumain ay pinagpahinga na muna namin. Sinabi ka namin sa kanya kung ano na ang sitwasyon ni tatay. Nagsuwestyon na ang albularyong titingnan niya ng aking ama. Kaya't gusto niya na itong makita. Kagad naman namin siyang dinala sa kwarto kung saan nakaratay ang ama ko. Matindi ang ginawa dito. Binarang ito. Iyo, pero hindi basta-bastang barang lang. Sa nakikita ko ay kaluluwa na ng ama mo ang tinatarget. Kaluluwa po? Tumango ang albularyo at sinabing malakas ang kutob niyang inalay na ang kaluluwa ng aking ama. Ng isang mambabarang. Ito ang naging kabayaran ng lahat-lahat. Tumingin ng kakaibang albularyo sa aking ina.
Hindi ko alam kung anong klaseng titig pero hindi ko yun pinagtuunan ng pansin. Nang tingnan ko si Mama ay tahimik lamang itong nakaupo sa tabi. Pero parang may lungkot sa mga mata niya na hindi ko nakita noon. Mang Orly, posible po bang makilala ninyo kung sino yung bumarang sa ama ko? Tanong ko sa albularyo. Hindi sinagot ng matanda ang tanong ko. Sinabi niyang malapit lamang umano sa amin ang taong gumawa na masama sa kanya. Tuluyan na nga ako nagalit. Hindi ko talaga maalis-alis sa isip ko si Tito Rudy. Tama nga ang hinala ko. Siya ang may kagagawan ng lahat. Umanda ka sa aking taong yan. Nang dahil sa kasakiman niya, gagawin niyang lahat makuha niya lang gusto niya. Gigil kong sambit. Sandali, saan ka pupunta anak? Tanong ng aking ina nang maglakad na ako palabas ng kwarto. Hindi ko ito sinagot. Sa halip ay nagmamadali akong naglakad palabas ng bahay. Makaraan nga lang ang ilang minuto ay nagngingit-ngit pa rin ako habang lulan ng sasakyan papunta sa baryo kung saan nakatira si Tio. Pagdating ko sa bahay ni Tio Rudy, ay walang kaabog-abog na sinapak ko siya nang mapagbuksan niya ako ng pintuan nun. Lahat ng galit ko sa dibdib ay ibinuhos ko sa kanya. Wala na akong pakialam kahit na inaawat na ako ng asawa niya. Hanggang sa naramdaman ko na lamang isang malakas na pagpalo ng matigas na bagay sa bato ko. Nahilo ako at dumilim ang paningin ko nun. Bago pa man ako nawala ng malay ay narinig ko ang tiyahin kong humingi ng tawad sa ginawa niya. Hindi ko alam kung ilang oras akong nawala ng malay pero nung magising ako ay may tali na ang paa at kamay ko nun. Makinig ka muna sa akin. Sasabihin ko, Jomar. Kung ano man yung hinala mo sa akin, hindi yan totoo. Lahat ng mga sinasabi mo walang katotohanan. Wala akong ginawang masama sa tatay mo. Hindi. Paano mo ako makukumbinsing hindi ikaw yung nagpabarang sa tatay? Alam nating malaki yung galit mo kay Papa. Hinaharangan niya yung pagbibigay ni Mama ng pera sa'yo eh. Hindi ba inalokan ni Mama na bibili niya yung bahay ni Lola para makuha mo yung parte mo? Bakit hindi ka pumayag? O baka naman gusto mo lang mangikil ng pera kay na Mama? Bulalas ko at hindi ko napigilan ng sariling pagsalitaan siya ng hindi maganda. Hindi ako mukhang pera at mas lalong hindi ako tatanggap ng perang galing sa masama. Hindi mo kilala yung ina mo, Jomar. At mas lalong hindi mo alam kung saan nanggagaling ang lahat ng perang dumadating sa inyo. Huwag mong pagbintangan ng hindi maganda yung nanay ko. Mabait yon. Walang ginagawang masama. Ikaw ang may kagagawa ng lahat. Bakit ba ayaw mo nalang aminin sa aking malaking inggit mo kay nanay? Kaya gusto mong patayin yung taong humahadlang sa kagustuhan mo. Galit kong saad at sinigawan itong alisin niya ng tali at magtutuos kami. Wala akong pakialam kung kadugo ko man siya. Mas mahalaga sa akin ang buhay ng aking ama kesa sa mga kadugo kong walang ibang hangad kundi ang kasamaan. Hindi pinakinggan ni Tito Rudy ang sinasabi ko. Mahinahon pa rin siya at pilit na pinapaniwanag sa akin nang malinaw ang lahat nun. Hindi ka ba nagtataka kung bakit biglang yaman kayo? Kung bakit sa isang kisap mata lang, lahat ng pinapangarap ninyo noon ay nasa harapan nyo na? Wala ka bang pinagtataka no sadyang nagbubulag-bulagan ka lang? Saglit akong natigilan sa sinabi niya. Naalala ko ngang sa loob lamang ng ilang buwan ay biglang umangat ang buhay namin. Mula sa paglalako ng paninda at pagiging labandera ng aking ina, sa isang iglap lang ay binabili na namin ang lahat ng nanaisin. Sa pagkakatanda ko ay nagtayo lang ng maliit na tindahan ng aking ina noon. Tapos noon ay doon na nagsimulang umangat ang buhay namin. Pero ang isa sa hindi ko makakalimutan, magmula noon ay may mga araw na umaalis ito. Alam mo bang tuwing Martes at Biyernes ay hindi talaga sa bahay ni nanay pumupuntang nanay mo? Dahil may pinupuntahan siyang mambabarang na siyang sinasamba ng nanay mo. Nang sa ganun ay patuloy pa rin may dumadating na biyaya sa pamilya ninyo.
Kaya rin siya pumupunta sa bahay ni nanay. Dahil doon niya sinasagawa ang pagriritual at pag-aalay ng mga pagkain para sa demonyong sinasamba niya. Hindi totoo yung sinasabi mo. Sinisiraan mo lang si Mama. Hindi niya sinusunod ang lahat ng nanaisin mo. Nagsisinungaling ka lang. Galit kong sabi noon at pilit na hindi pinapakinggan ang paliwanag niya. Kung ayaw mong maniwala sa akin, pumunta ka sa bahay ng abuela mo. Silipin mo yung bahay para makita mo kung ano yung pinaggagawa ng nanay mo doon. Pero bago yan, mas mainam pang tanungin mo muna siya para maging malinaw na sa iyong lahat. Hindi ako kumibo noon. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Pero noong pakawalan ako ni Tito Rudy at pinauwit sinabihang itanong ko sa aking ina ang lahat ng mga sinasabi niya, doon pa lamang ako medyo nahimasmasan. Nakapag-isip-isip. Walang imik at lingong bumalik ako sa bahay namin. Pagbalik ko ay tinanong ko si nanay kung ano ang pinagsasasabi ng walang hiya kong tiyuhin. Ang sabi ni Tito Rudy, may ginagawa ka daw kababalagan sa bahay ni Lola. Totoo ba yun? Pati na yung tungkol sa biglang pagkakaroon natin ng karangyaan? Sabi ko nang hindi inaalis ang tingin sa aking ina. Nung unay nag-aalangan pang sumagot si Mama. Pero hindi kalaunan ay napilit ko rin siya at inamin niya ang totoo nun. Tama nga ang tiyuhin ko sa mga sinasabi niya. Dahil ang sabi ng aking ina, totoong may nilapitan siyang mambabarang para humingi ng tulong dito. Ayaw niya nang bumalik pa kami sa kahirapan at mas lalong ayaw niya nang maranasan naming muli ang kumain ng isang beses lang sa isang araw dahil lamang sa kakapusan nun. May sakit ang tatay ko ng mga panahong yon at mag-isa na lamang siyang kumakahit sa pamilya namin. Kaya't hindi niya na alam kung paano niya pa kami bubuhayin. Lahat ng pwedeng madiskartihan ng trabaho ay ginagawa niya pero hindi pa rin ito sapat. Noon ngang maimpatyo ang bunso kong kapatid ay dinala sa ospital. Halos maganda baliw-baliw na siya sa kakahanap ng taong pwedeng malapitan. Pero ni isa ay walang tumulong sa amin. Sa halip ay kinukutya pa kami ng mga tao noon. Noon ngang may nakilala siyang matandang mambabarang at nasabi niya rito ang lahat ng mga hinanaing sa buhay. Nagpresenta itong tumulong sa kanya. Pero may kapalit. Dahil sa wala naman siyang mapagpipilian, kahit na hindi niya alam nung una kung ano ang magiging kapalit nun. Sinunggaban niya kaagad ang alok ng mambabarang nang hindi pinag-iisipan. Sinamantala ng mambabarang ang kahinaan at kapusukan niya pagdating sa salapi ng mga panahong yon. Huli na nang maisip niyang maling-mali ang ginawa niya. Pero wala. Nagawa na ng mambabarang ang ritual na kinakailangan nito at hiningi na ng matanda bilang kabayaran ang kaluluwa ng aking ama. Para akong binuhusan ng malamig na tubig matapos marinig yun mula sa aking ina. Lumingon ako kay Mang Orly pero nakayuko lamang ito na parang alam na manggagamot ang lahat. Patawad anak. Naging desperada lang ako noong maibigay sa inyo ang lahat ng mga kailangan nyo. At wag lang kayong magutom. Kaya ako nagawa ang lahat ng yon. Kaya pala ilang beses mo kami pinigilang maghanap ng albularyo noon. Kung hindi pa mas lalong lumala ang kalagayan ni Papa, hindi ka papapayag na maghanap kami ng manggagamot. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Para akong sinabugan ng bomba matapos marinig ang lahat noon. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa aking ina o hindi. Sa kabilang banda kasi, kaya niya lang naman nagawa yun dahil sa kawalan namin ng pera. Kung hindi siya makakahanap ng pera ay baka wala na ngayon ang bunsong kapatid ko. Tiningnan ko ang manggagamot at tinanong kung may paraan pa ba para mabawi namin ang kaluluwa ng aking ama. Tumango ito, pero sinabi niyang hindi niya kayang alisin at makipagsundo sa demonyong inalayan ng kaluluwa ng aking ama. Pero may kilala siyang kayang makipagkonekta.
doon sa demonyong pinagsanglaan ng buhay ni Papa at makipagsundo dito. Nang gabing yon ay pawang proteksyon sa katawan at sa buong kabahayan lamang ang ginawa muna ng manggagamot. Hindi niya muna ginalaw si Papa dahil oras na magkamali umano siya, baka magiging katapusan na yun ng aking ama. Kinabukasan, maaga pa lang ihinatid ko ng albularyo sa bahay nila. Babalikan ko na lamang siya kinatanghalian dahil pupuntahan niya pang albularyong sinasabi niyang kaya makipagkonekta sa kabilang dimensyon. Bago ako umuwi sa bahay, ay dumaan muna ako sa bahay ng tiyuhin ko at humingi sa kanya ng tawad noon. Dahil sa mga maling inasta ko, hiyang-hiya ako noon sa sarili at sa mga pinagagagawa ko. Ano ka ba? Ayos lang yun. Naiintindihan ko. Kahit naman sinong anak siguro. Kung nasa ganung kalagayan ng kanilang ama, tiyak akong gagawin na rin nilang ginawa mo. Saad niya. At tinapik-tapik ang balikat ko noon. Doon ko rin nalaman, Sir Seth, na kaya pala hinihingi na ni Tito Rudy ang parte niya dahil ikakasal na ang panganay niyang anak na si Jessica at idadagdag niya lang sana ang perang makukuha niya kapag naibenta na ang bahay. Ayaw niya ring tumanggap mula sa bulsa ng nanay dahil alam niyang gumagawa nga ng hindi maganda si Mama. Ilang beses niya na itong pinayuhan noon na itigil na ang ginagawa dahil kahit papano ay maganda naman ang buhay namin, pero ayaw talaga. Dahil ayon dito, oras na tumigil ito sa gagawin ay mas mapapadali umano ang buhay ng aking ama noon. Gawa ng matitigil niya rin ang paghandog ng mga bangkay ng hayop at preskong dugo doon sa demonyong nangangalaga sa kaluluwa ng aking ama. Yan ang gusto ko sanang sabihin sa iyo dahil panganay ka. Kaya lang ay ayaw ko naman pangunahan ng kapatid ko. Nung gabing nakita mo ako sa labas ng bahay ninyo bala ko sanang sabihin sa iyo yung totoo, kaso natigilan akong pumasok sa loob ng bakuran nyo. Pinakitaan ako ng nilalang na nangangalaga sa kaluluwa ng ama mo. Natakot ako kaya umalis na lang ako. Mahabang wika ni Tiyo nun. Dagdag pang saan ng tiyuhin ko. Kamuntikan pa nga daw siyang madisgrasya nung bumabiyahe siya pa uwi, pero nagdasal lamang siya ng nagdasal hanggang sa nakarating na siya ng bahay nila. Bumuntong hininga ako at nagwikang, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong sisihin si Mama sa mga nangyari, pero may punto din naman siya. Ang hindi ko lang lubos maisip, bakit ang aking ama pa ang ginawa niyang alay doon sa nilalang, kapalit ng karangyaan namin sa buhay. Dahil mahal kayo ng mama mo, hindi niya magawang ialay isa man sa mga anak niya doon sa nilalang na nagbigay sa inyo ng karangyaan. Kung pwede nga lang kaluluwan niya yung isang baka ginawa niya. Ang kaso masyadong mapaglaro ang mga nilalang. Ang gusto ng mga yun ay nakikita nilang paulit-ulit na nahihirapan ang taong sumasamba sa kanila. Pinayuhan ako ni Tito Rudy na huwag magtanim ng sama ng loob kay Mama. Isipin ko na lamang ang mga magagandang bagay na nagawa ni Mama para sa amin ng mga anak niya. Kinatanghalian noon ay sumama si Tito Rudy na magsundo sa albularyo. Kinagabihan, nagsimula ang albularyong si Casimio na magritual sa kabuuan ng bahay. Siya ang albularyong sinasabi ni Mang Orly na kaya makipagkonekta at kumausap sa kabilang dimensyon. Habang ginagawa ng matanda ang pagriritual, biglang bumigat ang presensya ng buong paligid. Matapos malibot ang buong bahay, pumasok na ito sa silid ng aking ama at sinimulan na ang pagriritual noon. Halos magkanda suka-suka na ako sa kinatatayuan at babaliktad na ang sikmura ko anumang sandali. Nung makita kong iniangat ni Casimio ng damit pang itaas ni Papa at may inusal siya bago inihip sa katawan nito. Halos manlaki ang mga mata ko nang makita ko ang napakaraming nagkukumpulang mga matatabang uod na yung parang uod sa niyog. Isa-isa yung naglabasan sa mga ginagawang butas sa katawan ng aking ama na siyang hindi namin nakikita noon.
Naisip kong marahil yun ang dahilan kung bakit nagre-reklamo palagi itong masakit ng katawan. Isipin nyo na lang mga kagiliw. Halos nagkanda butas-butas na ng maliliit ang ilang parte sa katawan mo at pinutakte ng mga uod. Sobrang nakakasukang pagmasdan. Paano nagkaroon ng ganyan ang katawan ni Papa? Bakit wala kaming nakikita noon? Ipinaliwanag ni Mang Orly ang lahat. Naglagay ng sabulag ang mambabarang nang sa ganon ay iisipin naming normal na pananakit lamang ng katawan ang nangyayari sa aking ama. Pero ang hindi namin alam, unti-unti na palang kinakain ng mga alaga nitong insekto ang katawan ni Papa. Samantalang ang nilalang naman ay unti-unti ding hinihigop ang lakas ng aking ama. Kapag pinagsabay ang dalawa, ay mas mapapadali ang kamatayang nag-aabang sa aking papa noon. Isa pa sa dahilan kung bakit naglagay ng sabulag ang mambabarang. Yun ay para hindi kami mag-isip na patingnan sa albularyo ang may sakit. Dahil wala naman kami nakikitang kahit na anong senyalis ng pambabarang. Kagaya na lamang ng butlig, panlalaki ng tiyan tuwing mataas ang dagat, at mga naglalagasang buok habang pinuputakte ng napakaraming nagkukumpulang uod. Napakagaling ng mambabarang na nalapitan ng aking ina dahil kaya nitong gumawa ng sabulag para hindi makita ng mga ordinaryong tao ang tunay na karamdaman na may sakit noon. Maya-maya pa ay pinalabas kami ni Mang Orly sa kwarto. Tutulungan niya na raw ang kaibigan niyang hulihin ng mambabarang at kilitan ng buhay. Kailangan nilang pagtulungang dakpin ang kaluluwa ng mambabarang nang sa ganoon ay mas mapapadali ang laban. Huwag ka mag-alala. Hinding-hindi papayag ang kaibigan kong magtagumpay ang mambabarang na yon. At yung nilalang na pinagsambahan niya, maililigtas niyang ama mo at tagumpay na ibabalik ang kaluluwa nito. Bago ako lumabas ng kwarto, saglit kong tiningnan ang aking ama. Para siyang bangkay. Halos hindi na gumalaw at parang naghahabol na ito palagi ng hininga. Tanging talukap niya na nga lang ang naigagalaw niya ng mga panahon na yon. Nung nasa labas na kami ng kwarto ay hindi ako mapalagay, samantalang si Mama naman ay yakap-yakap ng bunso kong kapatid dahil sa nervyos na nararamdaman noon. Ilang oras din kaming naghintay kung ano ang resulta. Gusto ko sanang buksan ang pintuan ng kwarto at silipin kung ano ang nangyari. Pero pinipigilan ako ni Tito Rudy at pinaalalahan ng baka masira ko lamang ang ritual na gagawin ng dalawang albularyo. Oras na buksan ko ang pintuan. Maghintay lang daw ako at tumasang magtatagumpay ang dalawang manggagamot noon. Sa pagdaan ng ilang oras ay bumukas ang pintuan. Nakita ko si Casimyon. Hinang-hina siya habang inaalalayan ni Mang Orly palabas ng kwarto. Kaagad na tinulungan ko ang dalawa at pinaupo si Casimyon. Samantalang si Mama naman ay nagmadaling kumuha ng tubig para makainom ito at makahinga ng maayos. Tapos na. Napatay na namin yung mambabarang. Nakuha na namin ang kaluluwa ng ama mo. Pwede mo nang puntahan sa silid ang ama mo at linisin ang sugat niya sa katawan. Paulit-ulit akong nagpasalamat sa dalawa bago pumasok sa kwarto ng aking ama. Pagpasok ko ay hindi ko na napigilan ang sariling umiyak. Kahit na kalalaki kong tao, na makita ko si Papa na nakaupo na sa higaan at nakangiti nun. Nililinis ko ang mga sugat niya sa katawan. Panay kausap ko sa kanya na namimiss ko siya. Mas malapit kasi ang loob ko sa ama ko kesa sa aking ina. Makaraan lamang ang ilang araw ay unti-unti nang lumakas ang aking ama. Nakakalakad na ito kahit na konti at kahit matamalay. Dahan-dahan nang bumabalik ang kulay niya sa mukha nun. Pagkalipas ng isang buwan, tuluyan na itong gumaling. Nakaugalian na rin namin ang pagsisimba tuwing linggo. Nang sa ganun ay ilayo kami sa kapahamakan at mapanuksong kampo ng kadiliman. Ipinagpatuloy pa rin ng aking ina ang pagbibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan.
At kapag alam niyang wala talagang kakayang makapagbayad, ang taong humihingi sa kanya ng tulong ay hindi niya na yon pinipilit pang singilin. Pero magpaganon pa man, hinintunan niya ang kanyang ginawa dati pa, na siyang kamuntikan ng nakapagpahamak sa aking ama.